Welcome to the world of treasure hunting, mga kaibigan. At nandito tayo ngayon sa site ng ating kaibigan na siya namang nag-imbita sa atin somewhere in Mindanao, Bayugan City. Hindi ko na lang sasabihin pa ang exact location ng kanilang barangay. At eto na. Sabi ng ating kaibigan na siya namang landowner ng lupaing ito, ay naalala niya dati merong isang old lanzones tree na kung saan ay merong malaking pako pero hindi siya nakabend kundi straight lang. Actually, dalawa po ang option yan. Either nasa likod at pwede rin nasa harapan mismo. Sabi ng iba ay malayo kapag pako na naka-straight lang. Pero depende po yan sa intersection niya. Kasi ang nangyari ay sa west side, mga 10 yards or 30 feet, ay merong ka-intersection niya pa west side. Lumang puno ng mangga na meron ding pako pero kinain na ng katawan. At hindi lang na nabidyuhan yung paglilis doon upang maipakita sana yung pako. At sa pagtesting, hindi na lang naipakita, pero ang nakuhang sign ay mga lumang bote. Kulay brown, so lock siya ng west, diba? So it means positive. 4 feet na. At alam naman natin, pagka old lanzones tree, pagka fruit-bearing trees na ganyan, ay may deposito din sa east side of road tree. So ngayon ang nangyari ay na-testing din yun at ganun pa rin ang setup. At sa lalim pa rin na 4 feet to 5 feet ay meron nakuha ng mga tela. So it means positive. At tinanong ko ang ating ka-TH kung meron bang naninirahan doon noon. Sabi niya ay wala naman kasi trespassing rin nila at wala silang pinatira dati. So may big load, yun ang direct na sasabihin ko, at meron din dalawang medyo maliit, small at medium at big load. At eto nga ay merong butas sila na hinukay at naninindigan naman sila na tama daw yung hukay nila. At base sa aking pagkilatis ay original talaga yung layer niya. At sabi naman niya, merong mga nakuhang sign, wala tayong nagagawa. Desisyon nila yan. So, andito tayo ngayon, no? Merong hole. Indicates for east. Drum deposit to. Pagka ganito. Tapos, yung hugis ng bato ay parang palakat. So pang heavenly steam to. Kumpas tayo puntang east. Dito lagay natin sa ulo niya. Ayan, didiretso doon. May matatamaan doong bato. Ayan, hard siya kapag tignan natin doon sa malapitan. Tapos may tapas. Ibig sabihin yan code 3 dahil east nga. Wood element. Puntahan natin. So ito pala, ulitin ko. Ayan. Yung hole na yan indicates for code 3. Ayan, drum deposit. Ibig sabihin yan, ito facing east, didiretso dito sa bato na hard formation. Ayan, titignan natin, may mga guhit-guhit yan, tapos may sikreto. Ito yung sikreto niya. Ito, parang pointed.
formation. Ayan o, may lupa lang pero hard yan. So dahil nasa tubig siya, tirahin natin to norte. Titira tayo ng north. Ayan, straight. At sa south naman, wala na tayong tatamaan doon. Lock na kasi ito na, wala na doon. So dito lang muna tayo. At dito na tayo mismo maghagilap ng items. Pero ang kagandahan dito is under the big rock stone na hard marker. So doon kanina yung bato 357 pattern kasi east-west alignment niya. Tapos yung bato palaka na facing east. So ito yung i-detect natin gamit lamang ang JAP 1. May detection siya pero nasubukan na natin kanina, meron. So yung sa isang bato wala, dito lang talaga. So ang history dito ay malapit sa kinampuhan ng mga Hapon. At mayroon daw Hapon dito na nagpabalik-balik na hinahanap yung nag-letter Y na small creek. So ito naman yung nag-letter Y na small creek. Ayan, small creek lang, talagang matagal na to. Small creek siya, pupunta doon, tatadlas doon. So dito sila mag-intercept pero yung item is nandito. So ito ay deposit underwater or in spring. Dito lang talaga target. May katig mga yan o, wood element. So marami siyang tabas-tabas. Tapos may sekreto yan o, hole. Tapos may arrow pababa. So subukan natin sa ating Japanese wand para ma-check natin kung gaano kaliit or gaano kalaki ang hatak ng initiation. Mayroon siyang nasagap na aura, so it means posibleng alahas to or isinilid lang sa banga. Ang hirap kasi pagka diamonds ang nakalagay kasi hindi yan madidetect, pero malalaman pa rin natin ang mga batong may sucker deposit or under the big rock kasi sa pamamagitan ng ating mga decoding at sa pahiwatig din sa mga signs sa bato. So atin itong check. Laging tandaan pagka ganito, plastada, pagka virgin area pa, hindi pa napasok ng mga ninja, hindi naman lahat ng mga quick deposit ay nakuha. So ang kagandahan dito, nag-letter Y talaga yung sapa, hindi yung bato, tapos naka-fix talaga, nag-intersect yung Y na sapa. Yan, letter Y papunta dun yan, may kawayan dun. So quick deposit talaga to. Ang hinahanap ng Hapon dito daw ay bato na nasa gilid daw ng sapa, tapos hard. So iwan ko lang kung nahanap ba niya to, pero ang problema lang is hindi siya makapag-operate dahil hindi siya pinayagan ng nangyari. So i-detect natin para malaman, kasi sa tingin ko ang deposit is under, so ilalim niya ng batong yan, posibleng ibinaon ang kayamanan. Either banga lang ba or ammunition box lang yung pinansak dyan. So pwedeng ganun kasi kapag pukpukin mo siya, di naman siya halo, so malamang underwater to kasi nasa gilid ng creek. So pwedeng alisin yung bato niyan at pwede rin daanin dito, pero mas maganda kung alisin na lang yan para magkaalaman na. Pero ito ay operasyon na ng ating mga ka-TH para sila ang mag-operate. Nag-decode lang tayo. So ititik na natin. So ito na yung Japanese wand natin, pang checking lang ito ng dimension para malaman
malaman natin kung gaano kalaki or gaano lang ba kaliit. So ganito lang yung tamang paghawak. At dito, yan, pwede rin ganito. So simulan na natin. Kapag dito tayo sa pinakagitna ng bato, hawakan natin maigi, gagawa talaga yan ng kusa hanggang sa lalakas yung aura niya, kasi nga may sagap siya ng ionization. Hayaan natin siya. Hanggang sa lalaki yan ng lalaki. Ngayon may signal na siya, hanapin natin yung pinakakanto niya. Okay, so dito tayo. So ang signal niya ay papunta sa gitna talaga. Hanapin natin yung pinakakanto. Ayan, may ikot na siya pero mahina lang kasi kanto nga lang yan eh. So kanto na yan. Nangangalay ako. Ayan dito. Ayan, pabalik siya. Nahatak siya pabalik o paloob. Pasento sa bato. Ayan, ito na yung kanto niya. Ayan. Dito tayo. Papasok siya, papasok. Ayan. So pipirahin na naman natin yung kanto niya. Ayan, may galaw na. Kanto na naman. So dito. Napasok naman siya. So hanapin natin yung kanto. Papasok pa rin. Ito na yung kanto niya. Yan. Hirap, nangangalay ako. Higop talaga siya ng aura. Ayan. Ito, kanto na niya. Balikan natin konti. Parang pakurba siya. Pakurba siya. Pabalik na naman siya. Nangalay ko. Ito, kanto na naman. Dito tayo. So, pabalik talaga oh. Ito yung kagandahan ng Japanese swan. Ayan. Itira talaga siya ng kanto. Mahina nga lang. Ayan. Pabalik siya dito.
Nakabilog siya guys. Nakabilog talaga siya, inulit ko na. Ayan, pabalik siya. Ay, sa wakas. Pabilog talaga siya guys. Ganito. Yung bilog niya, ayan. Pag ganyan. So, sa gitna, ulitin natin. Nakahatak na siya ng aura. Ganun pa rin guys. Medyo mo lumakas na, ayan. Ah. Paglalagpas na naman tayo dito, babalik talaga siya. So bilog talaga siya guys. Nangangalay na ako. So hanggang dito lang muna at maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe nang sa ganun ay updated ka sa mga ganitong topics about treasure hunting. Paalam!